So po, magandang tanghali po sa ating lahat at gano'n na po, malapit na pong umulan. At isa po ulit pribileyo na makapangaral po ng salita ng Panginoon sa inyong harapan at dapat si Pastor Bong po ngayon, ngunit pagawa tayo ng mabilisan. At hindi na po tayo magtatagal, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 4. Ito pong verse na ito ay familiar na po sa atin, ngunit isa po ito sa mga verse na magpapatatag sa atin bilang isang mananampalataya. Lalo na po ngayon, karamihan ng mga preaching, it's about sa pagdarating ng Panginoon. Alam natin na marapit na dumating yung Diyos. Kaya, ano pa yung dapat natin gawin? 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Diyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Basahin po natin, unison, ready, read. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Let's pray. Ama namin Diyos na sa langit, salamat po Ama sa tanganin ito, salamat po sa mga napakinggan po namin patungkol sa inyong salita simula Sunday School, afternoon, morning service, and practice preaching. Ito po ay maging gamit-gamit din po sa aming buhay pananampalataya. Tulungan niyo rin po kami, Ama, na maunawaan po yung salita at humingi rin po kami ng tawad sa yung harapan, humingi po kami ng tawad sa mga kasalanan namin nagawa. Pero yun po ang aming puso't isipan. At sa pag-aaral po ng salita, Ama, bigyan niyo po kami ng wisdom at bigyan niyo po kami, pagpalaan niyo po ang mga nakakapakinig din yung salita. At ako po, bigyan niyo po ako ng wisdom sa pangaral po at kayo po ang maitaas at hindi po ang aking sarili. Ito po ang aming samudalain sa matabi sa Panginoon Jesus, namin Diyos sa rin tapagligtas. Amen. Amen po at maaari na po tayong makaupo. At alam natin na marami tayo na napapakinggan na about preaching ni Pastor Bong na yung mga nangyayari nga po sa Israel, sa Iran. Yung Iran po ay dating Persia, dati po silang may ugnayan na maayos. Ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo. At alam natin na kapag kami mga nangyayaring hindi maganda po sa bayan na iyon, ay laging tumatatak sa isip natin, ay malapit na yung dumating ang Panginoon. So ngayon, kung malapit na dumating ang Panginoon, ano yung dapat natin gawin? Apostle Paul, in-encourage siya si Timothy kung ano yung dapat gawin bilang isang anak din ng Panginoon. And ang title po ng pag-aaralan natin ngayong hapon na ito ay patungkol po sa finish the race, be faithful to the end. Finish the race, be faithful to the end. Ano natin, kapag nakakarinig tayo ng mga racing, diba? Ano yung pinakandulo na nakikita natin sa finish line? Ano yung nakikita nyo? Diba mayroong black and white? Black and white yun eh. Black and white lang ito. Parang last week man yung itsura. Pagka, andun yung race. Pagka nakaabot ka doon, ibig sabihin, panalo ka kung ikaw ang mauna. But in our Christian life, sa ating pamumuhay Kristiyano, meron po tayong tinatakbuhan at meron tayong pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. At kaya nga dapat, bilang isang anak ng Diyos, makitaan tayo, be faithful to the end. Alam natin, marami na tayo napapakinggan about sa faithfulness. Po, marami na po tayo napapakinggan dyan. Ngunit, ano ba yung dapat natin gawin? Na matututunan natin, according kay Apostle Paul, na pangaral na kay Timothy. Kasi that time, si Apostle Paul ay malapit na po siyang mamatay. Kumbaga, may huling nabili na siya. Diba kapag sa mga sinaunang panahon, yung mga habilin-habilin, o sa inyo na itong lupa, okay, Sister Alice, ikaw na yung mamamana nito, ikaw na, papamana ko na sa ito. Ganun yung nangyari kay Apostle Paul. Baga, huling habilin niya na kay Timothy na ganito dapat yung gawin nyo. Pakatatag kayo kasi malapit na rin
malapit ng dumating ang Panginoon. At maglingkod kayo sa Panginoon. Alam niyo po na ito po yung second time na nakulong ulit yung sinulat to ni Apostle Paul. Ito yung second time na nakulong siya sa Roma. Nung siya po ay sinusulat po itong mga bagay na ito. Di ba? Saan po siya nakulong? Saan po siya nakulong sa Roma? Marami po siyang pinagkulungan sa iba't ibang lugar. Kasi nga, dahil sa pangangaral niya po ng salita ng Panginoon, is naging matapat po siya doon. Bakit? Kasi alam niya yung katotohanan at gusto niya na ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Pero ngayon, di ba, napakalaya natin. Kahit saan ka mangaral, okay lang. Di ba? Pero sa sobrang laya nga lang, anong pumapasok sa pakiramdam natin? Tinatamad tayo, di ba? Miski mag-chat, di ba? Nakakatamad na rin. Miski mag-sin, di mo masin, di ba? Ma-heart man lang yung yung mga ganun, pinapadali na yung mga bagay-bagay, pero kinakatamaran pa din natin. Pero alam niyo po ba dati, napakahirap si Apostle Paul, nangangaral siya. Pupunta siya sa ibang lugar, kinakalagkat siya, para hindi lang siya makapangaral. Ganun katindi yung pangangaral niya nung unang panahon. Napakahirap, di ba? Kasi nga, that time, pinapangaral nila yung salita ng Panginoon. Sobrang dami ng struggle. Ngayon, ang struggle lang natin, katamaran, lupa, o mga struggle natin. Yung cellphone. Ayan, struggle yan. Kapag ka napaupuan sa cellphone, wala na. Tuloy-tuloy na yan. Ano pa? Yung mga napapanood natin sa Facebook, TikTok. Minsan, pagka nanonood ka, hindi mo namamalayan, nakakaisang oras ka na. Diba? Nakaka-guilty. Imbis na magbasa tayo ng Bible, ang nangyayari, nauubos yung oras natin sa mga bagay na walang kwenta. Pero kung iisipin mo yung mga ginawa ng mga naunang mananampalataya, mga apostol, kung paano sila nangaral ng salita ng Diyos, ay grabe yung pahirap sa kanila. Like Stephen, nung nangyari sa kanya. Dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, pinagbabato siya. Diba? Si John the Beloved, yun nga yung matibay, pinakamatibay si John the Beloved. Bakit? Inilubog siya sa kumukulong mantika. Buhay pa din. Tapos tinapon pa siya doon sa island of Patmos. Dahil sa pangangaral nila ng salita ng Panginoon. Kaso ngayon, pagdating mo sa langit, pag tinanong yung kung anong kinamatay mo, ang hirap. Pag tinanong isa-isa, tinanong si Apostle Paul, ano kinamatay mo? Binubutan ako ng ulo. Ano kinamatay mo? Peter, pinakaw ko ng pabaliktad. Pagdating sa'yo, ano kinamatay mo? Diabetes. Ikaw, ano kinamatay mo? Cancer. Hirap. Pero yung mga lingkod na po na yun, isa po yun sa mga nagpapatibay din sa atin pag tumatakbo tayo sa pananampalataya sa Diyos. Isa yan sa mga mag-encourage sa atin. Ayan. Si Apostle Paul po, habang po siya nakakulong sa Roma, alam niyang malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay, kaya ang ginawa niya is nagsulat na siya. Nagsulat na siya kay Timothy. Pero sa halip na malungkot o matakot, puno po siya ng pag-asa. Bakit? Dahil naglingkod po siya sa Diyos ng buong puso at umaasa siya sa pagbabalik ni Jesus. Alam natin, nababalik ulit ang ating Panginoong Jesus. Ano po yung background netong ating nabasa? Ayan. Ang background po nito, si Pablo ay nakakulong na muli. Ayan po, nakakulong na po siya. Sa pagkakataong ito, ay alam niyang hindi na siya makakalaya. Kaya ay sinulat niya yung libro ni Timothy. Kalagayan po ni Pablo po doon ay iniwan na siya ng mga karamihan ng kanyang mga kasama. Di ba? Minsan ganito yung nangyayari. Pag faithful yung isang, kasi siguro parang ang nangyari is nagkaroon ng hindi magandang pag-uugnayan or hindi na sila masaya. Pero si Apostle Paul, nananatili pa rin siya tapat sa Panginoon.
Kahit na iniwan na siya ng mga kasama niya, nanatili pa rin siyang tapat sa paglilingkod. Pero merong hindi nang iwan sa kanya. Ang hindi nang iwan sa kanya si Lucas. Di siya iniwan hanggang sa mawalan sila ng hininga. Marami na siyang naranasan. Hirap dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo po ba mga kapatid? Kung tatanungin ko kayo. Sa ating pananampalataya sa Panginoon, may mga pagkakataon ba na ayoko na? Ako, ganun eh. Marami pagkakataon na nangyayari sa akin yun. Ayoko na, ang hirap. Ang hirap maglingkod sa Diyos. Parang wala naman nangyayari. Diba? Parang hindi naman nag-work out. Hindi naman nasasagot yung mga panalangin. Alam niyo po, natutuwa ako sa tatay ko kasi ang dami niya ng question. Ang dami niya ng tanong about sa Bible. Kahit na, namana ako dun eh. Kwela-kwela lang. Pero natutuwa ako sa kanya kasi yung mga question na hindi ka pangkaraniwang tanong. Like, sino ba si Mary? Ano bang meron kay Mary? Ano bang meron sa sign of the cross? Tinatanong niya sa akin, tapos, sabi niya, may pag-asa pa bang magbago ang tao, mga ganun. Maraming mga tanong. Kaya nakakatuwa, kahit man, alam mo yun, kumikilos pa din ng Panginoon sa kanila. Ganun din sa ate ko, na, sabi, ina-against ko talaga eh. Talagang sinasabi ko yung katotohanan. Na ganito yung resulta, ganito. Yung sinisimbahan niya, parang wala namang ganito, ganyan. Ayun, pinapaliwanag ko yun sa kanya. Kaya mga kapatid, ito, si Apostle Paul, pinapakita niya dito na kailangan na maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. At nung panahon po na yun na pag-uusig, si Emperador Nero po ang namumuno sa mga Roma. Noong AD 64. Isang malaking sunog ang nangyari sa Roma. At alam niyo po ba kung sino ang sinisi nila? Ang sinisi nila ni Nero, ang sinisi ito ni Nero sa mga Kristiyano. Sinisi niya yung mga Kristiyano na sila daw yung nagsunog ng bayan na iyon. Kaya ang ginawa sa kanila, sa mga Kristiyano, ano pong ginawa sa kanila? Pinahirapan po sila. Pinarusahan po sila. Kasi yun yung mindset nila ay, ginagawa ni Nero, ginagawa niyang kasinungalingan yung mga sinasabi niya para lang pagpapatayin yung mga Kristiyano. Ayan, yung mga pangyayari po noon, maraming simbahan pong natayo si Pablo. Alam po natin yan. Parte ng Asia. Marami po siyang natayong simbahan. Sumulat siya kay Timothy para palakasin po ang loob niya. Kasi, siyempre, ikaw pa naman. Iniwan ka na. Diba? Iwan ka na ng mga lingkod ng Panginoon, tapos, ang hirap, ang bigat. Pero, ni-encourage ni Apostle Paul, ganito maglingkod sa Panginoon, Timothy. Kailangan mo magpatatag. Kaya maganda yung verse mamaya, babasahin natin. Alam niyang malapit niya ang kanyang kamatayan, kaya naguling-habilin na siya. Hinimok niya si Timothy na manatiling tapat. Sabi niya, Timothy, maging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, unang bagay na makikita natin dito, number 1 is yung sa verse 6. Number 1 po is yung sacrifice in service. Dapat po habang tayo ay tumatakbo sa laban, magkaroon tayo ng tinatawag ng sacrifice in service. Yung paglilingkod na mayroong pagsasakripisyo. Kasi mahirap kapag alam niyo po, maraming klase ng paglilingkod. Naglilingkod ka lang dahil gusto mo lang. Naglilingkod ka lang dahil may gusto kang makuha. Or naglilingkod ka lang dahil naglilingkod sila. Diba? Pero ang pinakamaganda, naglilingkod ka dahil gusto mong purihin ng Diyos. Ayun ang pinakamagandang paglilingkod. At hindi lang yun.
na paglilingkod, kundi merong paglilingkod mo sa Panginoon, merong pagsasakripisyo. Marami. Yung talent, yung time, yung treasure. Diba yung tatlong T na yun? Talent, yung time, yung treasure. Kaya nga, habang ikaw ay bata pa, maglingkod ka na sa Panginoon. Hanggang sa maging nakasanayan mo na. Pero, mali din naman yung nakasanayan mo na lang siya. Maglilingkod ka. Kundi nakasanayan mo siya, ginagawa mo siya in your heart. Sa puso mo. Kaya in verse 6, sabi po dyan, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sapagkat ako ngayon ay handa ng upang maihandog ang panahon ng aking paglisan ay malapit na. Papaalam na si Apostle Paul. Sabi niya, malapit na ako mamatay. Ito yung payo ko sa iyo, Timothy. A life of service requires sacrifices. Sapagkat ako'y inialay na. Handa si Pablo na ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Tayo po ba mga kapatid? Handa ba natin ialay yung buhay natin para sa Panginoon? Na kahit na may trabaho ka, na kahit na nag-aaral ka, nagmi-ministry ka pa rin sa Diyos. Kaya po pag may mga offer na ministry sa'yo, i-grab mo kasi bihira lang mabigyan ng ganyan. Sabihin na pagkakatiwalaan ka ng pastor mo. At ayan ay pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pero pag hindi ka pinagkatiwalaan sa ganung bagay, hindi mo kailangang mainggit, hindi mo kailangang magtanim ng sama ng loob, kundi gawin mo kung ano yung meron ka ngayon. Doon kang maging faithful. Doon ka maging tapat. Kaya nga si Timothy, magtapat ka, maglingkod ka sa Panginoon, pakatatag ka. Kasi that time na ito, talagang pinag-uusig sila, pinahihirapan na sila. Hindi nga sa atin, walang ganun eh. Walang persecution. Walang, alam mo yun, wala yung papatayin tayo upang mangaral na salita ng Diyos. Sa ibang bansa, ganun. Kapag kayo nangaral, nakitaan ka nila nangaral ka ng salita ng Diyos, kukulong ka nila. Bawal eh. Pero dito sa atin, napakalaya natin. Ito yung bansa na anytime pwede ka mangaral. Pwede ka nga mag-vlog eh. I-vlog mo yung salita ng Diyos. Tanong mga kapatid, handa ka bang maglingkod sa Diyos kahit mahirap at pagsubok? Yun yung tanong natin. Handa ka bang maglingkod sa Diyos kahit mahirap at pagsubok? Alam natin mahirap. Lalo na kapag naglingkod ka sa Panginoon, tas wala kang stable na work. Lalo na kapag naglilingkod ka sa Panginoon na ang trabaho mo is pang part-time. Hindi siya regular talaga. Mapapasabi ka, Lord, anong gagawin ko? Tapos lalo yung mga trabaho na iba na kapag umulan, wala ka nakikitain. Pag sobrang namang init, yung katawan mo naman yung mahihirapan. Diba? But, ang pinag-uusapan dito yung ministry. Halimbawa sa ministry natin. May mga ministry tayo sa church, napakarami. Pag binuksan nyo yung mga mata nyo, marami tayong ministry sa simbahan na pwede nating galawan. Like yung napakasimple, yung pagtatapon ng basura. Diba? Makikita ko dyan pag naglilinis ako, yung mga biscuit, yung mga, dyan sa mga sulok-sulok. Yun, napakasimple lang nun eh. Diba, tinuturo naman sa school natin, yung bata pa tayo is makatao, maging makalikasan. Tayo dapat maging makasimbahan tayo. Kung ipakita natin yung attitude natin bilang isang anak ng Diyos. Kaya yung mga kapatid, yung hirap at pagsubok, alam mo minsan, di naman talaga mahirap eh. Nahihirapan lang tayo kasi pinapahirapan mo yung sarili mo. Because of, dahil marami kang iniisip, dahil marami kang, natutuwa nga ako sa yung, naalala niyo si Pastor Dante, nag-preach siya dito. Nakaka-bless yung buhay niya kasi talagang by faith sila. Pero mo, wala silang parehas trabaho ng mag-asawa. Tapos sabi niya sa akin, ang support ko lang, kada buwan is 3K. Paano mo pagkakasyahin yun? 3K. Tapos
Yung pumapasok na offering sa kanila, hindi pa ganun kalaki. Siyempre, bago pa lang. 1 year pa lang sila. So, makikita ko doon na grabe pala yung, talagang kapag nagsuko ka sa Panginoon, okay naman sila eh. Maganda naman yung kalusugan nila eh. Tapos, may anak pa sila na isa, di ba? Sabihin, nandun yung pagpapala. Kaso minsan, because dahil na lang din sa sarili natin, ang dami nating iniisip, ay, hindi naman ako pagpapalain ng Diyos. Ay, marami tayong ay. Ay, hindi naman ako bibigyan ng ganito ng Panginoon. Ay, pag ginawa ko tong bagay na to, wala namang mangyayari. Ay, puro ay, marami kang ay. Ay, nako. Di ba? But, mga kapatid, ito yung question ko kanina is, handa ka bang maglingkod sa Panginoon kahit merong hirap at pagsubok? Di ba sinasabi to sa mga kasal eh. Handa mo ba siyang makasama sa hirap at ginhawa? Pero hindi sa paglilingkod sa Panginoon. Hirap at ginhawa dapat hindi tayo matitinag. Ayun yung encouragement ni Apostle Paul kay Timothy. Number 1, hindi lang po yun. Pangalawa is steadfast in the struggle. Steadfast in the struggle. According to verse 7, ito na po yung verse na, alam po, kabisado po natin ito. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya po sa mga graduate dyan, congratulations po sa inyo. Sa mga graduate po dyan. Kasi, alam ko marami kayong pinagdaanan sa school. Marami kayong pagsubok. Pero kung iisipin mo, in our Christian life, ganun din. Pagka marami, may mga thesis, may mga pinagdadaanan, dahil circumstances, di ba? Daming ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lalo na kung sa puso mo talaga siya ginagawa, enjoy ka, kahit marami sa yung nagsasabi na, naglilingkod lang yan, ganito, ganyan. Pero di ka nagpapatinag sa ganun. Di ka nagpapadala sa ganun. Maging matatag po tayo. Kasi, pag hindi ka naging matatag, dalawa lang yan. Maaari kang paluin or maaari kang kunin. Diba? Kung totoo ka lingkod ng Diyos. Dalawa lang yun. Maaari kang kunin o ni isa, maaari kang paluin. Ano yung maaari kang kunin? Pwede ka nang pauwiin. Diba? Dalawa lang yun pagka nawala ka sa Diyos. Kaya magpakatatag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung sabi ni Apostle Paul kay Timothy, magpakatatag ka. Diba? Sa Tagalog pa, ako'y nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Baga, sinasabi ni Apostle Paul, ganito yung ginawa ko. Nakipaglaban ako ng mabuti. Naging matatag ako. Natapos ko ang aking takbuhin. Naingatan ko ang pananampalataya. Ito yung pinaka-importante. Naingatan natin yung ating pananampalataya. Kasi alam natin, marami ng mga lumalabas ngayon ng mga maling katuruan na dapat mag-stand tayo sa ating pananampalataya. Sa Biblia, according sa Bible. Kaya pagdating doon sa 1 Timothy, di ba? Yung advice ni Apostle po na study to show thyself, talagang mag-aral ka. Pag-aralin mo yung salita ng Panginoon. Di ba last Thursday, na nag-preach si Pastor Del, next day niya, na kailangan maging dedicated ka, deliverance ka, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun din. Kaya si Apostle Paul, ini-encourage siya talaga si Timothy. Nagayain mo ako, tignan mo ako. Pagka sa ano pa natin, sa version pa natin, tignan mo ako, ganito yung ano ko. Hindi yun pinagyayabang ni Apostle Paul. Sinasabi niya yun kasi nga, para magbigay encouragement kay Timothy. At hindi lang kay Timothy, kundi sa atin ding mga mananampalataya. Alam niyo po, maraming struggle sa ministry, lalo na kapag sa mga budget, di ba? Pagka yung mga events na, isa, mapapaisip ka na lang eh. Saan kami kukuha ng pera? Sa kami gato ganyan. Pero, laging may purpose si Lord. Diba? Laging may purpose sa Panginoon. Ganun din, sa ministry natin sa choir, di ba?
Dapat sa choir natin, pag umawit tayo sa Panginoon, talagang ibigay natin. Diba? Push natin yung sarili natin. Yung music class din, napaka-importante nun. Alam niyo po na yung music class natin, lagi ko nga sinasabi sa kanila yung music class, pagka nag-aral ka sa ibang mga school, may bayad po. Malaki po ang bayad. Pero sa simbahan, libre lang. Diba? Walang bayad yun. Tapos, ilang oras pa? Isang oras pa lang kung sa secular ka mag-aaral or magpapatutor ka, mahal na agad. Mga 1,000, 2,000, ganun kamahal. Kaya nga, napaka-bless ng church natin. Na merong ganun, may nagtuturo. Marami naman dyan pwede magturo Hindi lang naman ako At sa mga ganung pagkakataon, minsan, may mga, naiintindihan ko rin yung mga iba, ba't di sila nakaka-attend. Intindi na yun. Walang pamasahe kasi napasukan na. Diba? Pero hindi rin kasi reason yun Makikita mo yan, may pambili ng shake, di ba? May pambili ng milk tea, may pambili ng, ano ba yung mga binibili pa? Ayun, gugulat ka na nang may dumarating sa bahay, na Shopee, na Lazada, di ba? TikTok, Timo, lahat na ng apps. Ano pa ba mga Timo, tas, ayan. Marami. Baga, ang dami talaga nating reason pagdating sa paglilingkod. Pero hindi nyo alam, pagka tayo ay totoong lingkod sa Panginoon, naglilingkod ng tapat sa Diyos, doon tayo pinapatatag ng Diyos. Doon niya tayo pinapatibay. Ayan. Pakikipaglaban, may laban sa buhay bilang Kristiyano. Alam natin yan, may laban tayo bilang isang anak ng Diyos. May nakikipaglaban tayo lalo na sa kasalanan ng mga dumarating sa buhay natin. Hindi lang yung kasalanan, struggle, mga problems, di ba? Tapos spiritual life mo, personal devotion, di na tayo nakakapagbasa ng Bible, aray. Di na tayo nakakapag-pray, aray, di ba? Tatamaan tayo doon. Pero hindi natin alam, yun yung nagpapatatag sa atin. Ayun yung dahilan kung bakit yung ibang mga lingkod ng Diyos patatag sila. Dahil aral sila ng salita ng Diyos. Ano pa? Yung takbuhin. Lahat tayo may layunin. Mahalaga na matapos natin ito. Diba? Kaya nga, wag tayo susuko sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan sa natin. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung pananampalataya, dapat manatiling matatag yung ating pananampalataya. Tanong, dapat ba tayong naglilingkod sa Diyos o sumuko ka na sa kalagitnaan? Dapat ka bang naglilingkod sa Diyos or sumusuko ka na sa kalagitnaan? Minsan nga, wala ka pa sa kalagitnaan, sumuko ka na First sem pa lang, umalis ka na. Diba? Second sem pa lang, umalis ka na. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan maging matatag po tayo. And last but not the least, surely the Savior's reward. Surety of the Savior's reward. Bigantimpala ang mga tapat sa Panginoon. Ginagantimpalaan po yan ng Panginoon. Verse 8, sabi po dyan, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord of the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. May nakalaan na koronang katwiran. Hindi mawawala ang gatimbala ng Diyos sa mga tapat. Pag tapat po tayo sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, lalo tama yung puso mo, naglilingkod po tayo sa Diyos, is may reward po tayo na matatanggap. Okay? Pero, alam niyo yun, syempre ng mga bata tayo, pagkadating sa mga reward, lalo na pag sinabi ng papa ko dati, bibilang kita ng Beyblade kapag nag-aaral ka ng mabuti. Sabihin pa ni Kuya, bibigyan kita ng ice cream. Hindi, aaral naman ako mabuti.
Minsan, alam niyo ba, nagiging ganun yung attitude ng mga Kristiyano. Kaya nagiging faithful kay Lord kasi may gustong makuha. Ganun yung nangyayari. Dapat hindi po ganun. Kaya ka naglilingkod sa Diyos kasi gusto mong purihin yung pangalan niya. Gusto mo siyang parangalan, gusto mo siyang bigyan ng gantimpala. Kaya dapat po tayo mga kapatid ay pag naglilingkod tayo sa Diyos, kailangan natin na maging tapat tayo sa Kanya. At gawin lang natin to, hindi dahil inutusan ka ni pastor, hindi dahil may makukuha ka, kundi ginagawa mo yan dahil ginagawa mo yan para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Hindi mawawala ang gantimpala ng Diyos sa mga tapat. Alam po natin yan. Gantimpala ito ay para sa lahat ng naglilingkod at sabik sa pagbabalik ni Jesus. Kaya kung ikaw, like yung mga Thessalonians, akala nila, nung malapit na dumating ang Panginoon, yung ginawa nila, naging hayahay na lang sila. Hindi ganon. Dapat, kung ang Diyos ay malapit na dumating, dapat manatili po tayong tapat sa Kanya. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ayun nga, gaya nga nasabi ko kanina, isa yan sa mga bagay na magpapatatag sa atin. Ngunit minsan, hindi yan ang ating ginagawa. Ito yung tanong ko po sa ating third point. Sabik ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Yung tanong ko sabik ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Minsan may mga nagsasabi, sana wag muna bumalik ang Panginoon kasi di pa ako mayaman. Sana wag muna bumalik ang Diyos kasi wala pa akong nadadala sa Panginoon. Diba? Ayun pa, yung mga question pa natin. Sana wag munang dumating ang Panginoon kasi hindi pa nasisave yung loved ones ko. Diba? Ganun yung mga question natin. Pero, dapat maging sabik tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung hindi ka pa sabik, dapat yung mga nasa paligid mo, sharean mo na sila. Minsan nakakalungkot pag dumating na yung Panginoon, tapos makikita po natin na yung mga nasa paligid natin, hindi pa pala sila safe. Diba? Kaya nga ako kahit paano nakakapag-share po ako sa aking pamilya, kahit pa konti-konti. Diba? Minsan, ang nangyayari po, hindi kami magkarinigan. Kasi ang pamilya ko po is, ganun yung namin yung side namin, talagang mahina po yung pandinig. Ang ginagawa namin, para kami naka-speaker, sigawan kami sa loob. Tita, narinig mo ba ako? Ha? Gaganon. Ha? Di kita narinig. Sabi ko po, mahal ka po ni Jesus. Ganun. Diba? Minsan, kahit nahihirap mag-share, mga ganun. Nag-share pa din ako. Kasi kailangan nila yun. Yung pamilya ko naman po ay sila naman po ay mga born again. Natataniman naman sila, pero di naman kasi lahat ng turo nila is tama. Kailangan ipaklaro pa rin natin sa kanila. Ayan, sabik ka ba sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon? Naglilingkod ka ba dahil dito? Kaya dapat mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon, kung parating na siya, mas maging tapat pa tayo sa Kanya. Okay? Kung pasama yung mundo, huwag na natin sabayan. Dapat ikaw, bilang isang lingkod ng Diyos, patapat ka ng patapat sa Panginoon. Ganun dapat. Hindi natin kailangan sabayan ng mundo. Dapat yung mundo, maniwala sila sa atin. Maging ilaw tayo sa kanila. Conclusion po, naisulat mo ba? Yan, ang buhay Kristiyano po natin ay hindi madali, pero sulit po ito. Yan. The Christian life is not easy, but it's worth it. Let us follow the example of Paul. Be faithful until the end. Ang Diyos ay gagantipalaan niya po tayo pagka tayo po ay hindi sumusuko. Tapusin po natin ang ating takbuhin ng may pananampalataya, ng may totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, alam natin, hindi tayo pare-pareha sa pinagdadaanan sa buhay.
May mga kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. May mga kanya-kanya tayong struggle, problems, o ano man yan. Diba? Pero yung isa pa rin ang ating layunin na maging matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw po tumayin lahat at tayo po ay mananangin. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po Ama sa ako na ito na natutunan po namin patungkol po sa buhay ni Apostle Paul na nakita niya po kay Timothy na siya po ay tapat na lingkod po sa inyo. At nawalod, tulungan niyo rin po kami na maging tapat hanggang sa pagbabalik po ninyo. At salamat po Ama sa araw na ito at palayan niyo po ang bawat isa. Kung ang sama dalangin sa matabi sa Panginoon Jesus, sa amin Diyos na ito paligtas. Amen.